Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako po si Sister Esther Carpio ng CRC Chess, 13 Martires, Cavite City. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunayan natin ang Hukom 14, talatang 5 hanggang 9. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa isang maikling panalangin. Manamin sa langit, ako po ay lumalapit ng may pagpupuri at pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, kaligtasan at kalakasan. Salamat po sa panibagong araw na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng karunungan at pangunawa na nagmumula sa iyo upang maipahayag namin ang iyong salita at maging pagpapala sa mga makaririnig nito. Salamat po. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay babasa sa aklat ng Hukom 14, talatang 5 hanggang 9. Mula po sa Magandang Balita, Biblia. Sa verse 5 po, si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang nang magpunta ang mga ito sa Temna. Sa daan, sa mayubasan, bago dumating ng bayan, inangilan siya ng isang leyot. Verse 6, pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at niluray niya ang leon na para lamang isang biserong kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Verse 7, pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap, lalo niya itong nagustuhan. Verse 8, pagkalipas ng ilang araw ay nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noong leon, naisipan niyang tignan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Verse 9, sinalok niya ng kanyang kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pagbabalik niya, iniwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit di nila alam kung saan galing. Hindi pa sinabi ni Samson na iyon ay galing sa katawan ng napatay niyang leon. Sa ating binasa, sinamahan pa rin ng Diyos si Samson sa kanyang lakad, kaya napatay niya ang batang leon dahil binigyan siya ng pambihirang lakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpapakita na hindi sa sarili niyang lakas nagmula ang tagumpay. Dahil sa pangyayaring ito ay pwede niyang labanan ang mga Pilisteo upang sila ay gapiin dahil sa pambihirang lakas na kaloob ng Diyos sa kanya. Bilang Nazareo, si Samson ay bawal na humawak sa patay. Sa bilang 6, talatang 6, sa buong panahon ng kanyang pagtatalaga kay Yahweh, huwag siyang lalapit sa patay. Dahil sa pagsalok niya ng pulot sa loob ng katawan ng patay na leon ay nagpapakita ng paglabag niya sa kanyang tungkulin sa Diyos. Hindi rin siya nagsabi ng katotohanan sa kanyang mga magulang. Ganun pa man, sinamahan pa rin siya ng Diyos sa kabila ng kanyang kahinaan at hindi pagsunod. Ginamit pa rin siya upang mangyari ang layunin ng Diyos sa kanya. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kahit marami tayong pagkukulang sa Diyos at kahinaan, pinagtatagumpay pa rin tayo sa laban ng buhay. Kaya hanggang ngayon, nakakatayo pa rin tayo upang mangyari ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, katapatan at kabutihan sa ating lahat. At bilang konklusyon, basahin po natin ang unang Korinto 15, talatang 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa pagsama mo sa amin upang pagbulayan ng iyong mga salita. Salamat sa karunungan at pangunawa na ibinigay mo sa amin. Dalangin po namin na maging mapagpasalamat kami, dumaan man kami sa matinding laban o pagsubok sa buhay.
buhay o anumang mga harapin namin sa buhay. Dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas na patuloy mong pagpalain. Gabayan niyo po at patnubayan ang mga nasa mataas na katungkulan. Pagbigkisin mo po sila ng iyong pag-ibig, pagkakaisa at pagtutulungan upang magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin sa bayan at maging sa aming mga kababayan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.